Number 8 guard basket ang gagawin natin ngayon mga ka-aspiring. Dahil si tropa ay nasasawa na raw sa mahaba niyang buhok, which is bagay naman sana sa kanya. Pero syempre, depende sa trip natin yan. Minsan ako nga, nahahabaan na rin ako masyado sa buhok ko, kaso nga lang hindi tayo ganun kapogi gaya na ito ni tropa. Kaya syempre, kahit na gusto ko man mag-recommend ng ibang haircut, at the end of the day, customer pa rin palagi yung masusunod. At syempre, binira na natin agad yan ng number 8 guard. Ang ipapares natin dito sa ilalim niya is mid-taper fade na gagawa na natin ng konting twist. So, medyo circular yung transition na gagawin natin sa sides. Anyways, kayo mga aspiring, may mga experience ba kayo na gusto nyo sanang gandahan yung gupit pero kailangan talaga or required na magpa-basket sa inyo or magpakalbo? Drop naman kayo mga aspiring ng pinakamalulupit nyong basket sa comment section. Sa pamamagitan nun, mapopromote nyo yung sarili nyong angking galing at skills at mapakita nyo dito. Alam kong sobrang dami ng magagaling gumupit. Kaso nga lang, sa social media kasi kailangan consistent ka. So kapag hindi ka naging consistent sa pag-upload ay mahirap mag-grow. Ang advantage ko lang naman din siguro sa iba dahil naging consistent ako. Pero kung talent-wise, skill-wise, siguro marami pa ang mga underrated na hindi pa nakikita sa online. Pare-pareho naman tayo mga ka-aspiring. Ang advantage ko lang ay nakabuild ako ng pangalan ko sa social media. Pero sa tutusin, isa lang naman ang mundong ginagalawa natin. Kaya pagka may mga panahon na makita nyo ako or magkita tayo, huwag kayong mahiyang mag-approach sa akin mga bro. Kupal din ako. Mukha lang ako mabait sa content. Joke lang. Syempre yung kupal na mabait. Anyways, nagsa-start na tayo sa pagdidibulk or gumagawa na tayo ng canvas ng paggagawa natin ng taper fade. Usually kapag number 8 guard, mas maganda na mas mataas yung gagawin natin sa likod para naman hindi awkward yung maging outcome. Pero hindi naman ganun kataas. Yung saktong-sakto lang. Basta wag tayong aangat sa occipital bone or yung buto sa likod ng ulo. Ang procedure na ginagawa ko ka-aspiring ay sobrang basic lang naman. Gawa tayo ng guideline, outlines, lahat gawin na natin para malinis na ang paggagawa natin ng taper. Para matansya din natin yung mga transition na gagawin natin at para pantay din both sides. Sa paggawa pala ng mga guideline para pantay yung both sides, gamitin nyo yung salamin or yung tenga kasi usually dyan ako nagbe-base. Yan yung palatandaan ko, yung mga area ng tenga. Anyway, sa mga beginner pa lang talaga, wag muna gantong process siguro yung magandang gawin nyo para mas madali kayo matuto. Start muna siguro kayo sa mga barber's cut, trim, yung mga dos lang yung gilid, yung mga hindi faded na haircut. Para maaral nyo rin muna or makabisado nyo yung motion ng clipper bago tayo dumako sa pag-fade. Tsaka ina-advise ko rin na huwag muna tayong gumawa ng hardline or yung guhit. Dahil sa mga beginner ay mahirap tanggalin yung guideline. Yun ay payo ko lang naman. Nasa sayo naman yun kung gusto mo na talaga gawin yan. Hindi naman kita pinipigilan. Yun ay suggestion lang naman based on my own experience as a barber. Kung titingnan mo ng maigi tong ginagawa ko ay marami kang matututunan. Gamitin mo na yung pinakamalakas mong observation skill tsaka analysis. Wow, ang arte ha. So, hindi talaga ako nag-cut ng process. Pinaikli ko lang yung procedure, pero yung process ay pasunod-sunod pa rin yan at walang cut dyan. Walang nilagpasan. Kaya, sure ako na may matututunan ka dyan. Kung ayaw mong ma-interrupt ng mga pinagsasabi ko, after mong panoorin tong video na to, i-mute mo tapos ulitin mo yung video. Ang guard na pinaka-importante sa lahat ay 0.5 na guard. Kaya kung bibili kayo ng clipper, make sure na merong 0.5 na guard. Punta kayo sa showcase ko sa TikTok, lahat ng binibenta kong clipper doon ay subok ko na. Uy, may kasamang benta. Pero solid yun mga bro. Dito naman pala sa lineup ni bro ay meron siyang, alam mo na, medyo mataas yung sa gitna. Pero hindi na natin susundin yan. Ang susundin lang natin is yung pinaka-natural lang dapat sa noon niya. Kasi kapag sinunod pa natin yung mataas na area ay malaki na masyado yung mababawas natin. Kaya wag na nating ipilit ang hindi talaga kaya.
Optional naman pala kapag gusto talaga ng kliyente nyo ipa-pushback, wala kayong magagawa. Sige, pushback nyo. Walang problema yan. Sila naman yung magdadala niyan eh. Tsaka may mga bagay na hindi tayo komportable, na komportable sila. Kaya suggestion lang talaga ang maaambag natin, pero yung choice of haircut talaga sa customer na manggagaling. Tsaka huwag kayong maniniwala mga ka-aspiring sa kayo na ang bahala. Matik ipapaulit sa inyo yan. O kaya naman hindi magugustuhan. 'Di ba? Tayo pa yung mali. Para hindi na magkalituhan, tanungin nyo na lang every single detail. Diba? Anong gusto niya sa side, sa likod, sa taas, hanggang saan yung bangs, curtain ba, fringe. Yan, masigurado pa yun. Napahaba na rin ang istorya. Ito na yung resulta. Thank you for watching mga bro. Sana marami kayong napulot na aral sa tutorial natin. And please subscribe mga ka-aspiring para sa more tutorials to come. Tuloy-tuloy lang tayo at mabuhay tayong lahat mga ka-aspiring.